So, Palagay. yes, kasi Apelyido, palagay na so, saan ba natin madalas nakikita si clown? So, very good. So, madalas natin siyang makikita sa mga birthday parties ng ating mga kapatid na Christian. So, si clown, ano napapansin niya sa damit niya? Okay, very good. So, meron siyang damit na maraming kulay. So, meron siyang red, yellow, and so on. So, anong napapansin niyo kay clown? Okay, very good. Meron siyang cap, balloons, and anong napapansin niya sa balloon niya? Sa cap. Okay, sa cap naman, meron siyang white, red, white, red, white, red, and white, red. So, kapag dagdagan natin ang cap ni clown, so ano kasunod dito red? Okay, very good. So, white. Kapag naman dagdagan, paano kasunod? Okay, red. Very good. So, may papakita ko sa inyo yung larawan. So, okay, before we proceed, can we read the objectives of our lesson for today? So, objectives determines the missing terms in a given continuous pattern using two attributes, any two of the following figures, numbers, colors, sizes, and orientations. So, example 1, A, 2, B, 3, and C. So, kapag dagdagan ito, is ano kasunod? Okay, very good. 3, 4, then letter D. Okay, very good. So, meron akong picture dito. So, tignan nyo. Look at the patterns carefully. Which pattern is the same as the pattern given above? So, piliin nyo dyan. A or B? Saan dyan ang magkapareho? Okay, very good. Letter A. Number 2. Saan dyan ang magkapareho? Si A ba or si B? Okay, very good. Si B. So, number 3. A or B? Okay, very good. Letter A. So now, let us proceed to our topic for today. So, our topic for today is continuous pattern. So, what is pattern? Okay, sabay-sabay natin basahin. A pattern is an arrangement of lines, numbers, colors, sizes, or shapes in which the same figure is arranged repeatedly. So, ibig sabihin kapag pattern, it is arranged repeatedly, but using two attributes, gaya ng sabi ng objectives natin is only two attributes. So, gaya dito sa picture A, dalawang picture. So, meron akong example dito. Okay. Ito ay example ng pattern. So, draw the missing item in the pattern. So, ano kaya kasunod nito? Okay. Anong letter number 1? So, apple, orange, blank. Apple, orange. So, kung ano kaya ang meron dito sa blank na to? Okay, very good. So, meron tayo apple. Okay, very good. Palakpakan. So, number 2. Sa row 1. Okay, meron tayo mango and bayabas, strawberry, mango, bayabas, and blank. So, ano kaya kasunod dito? Okay, very good. So, strawberry. So, sa number 3. 1, A, 2, B, 3, C. Okay, very good. So, nakita niyo kanina doon sa objectives natin. So, the answer is 4 is B.
the group 1, row 1, group 2, row 2, and group 3, row 4, and row 3. So, ang group 1 is gagawa kayo na pattern using shapes, and group 2 using numbers, and group 3 using numbers. So, bibigyan ko kayo ng 3 minuto. So, starts now. So, after you finish, discuss it at the front. Okay, tapos na? Okay, very good. So, meron tayong activity. So, pass it at the back. Okay, sagutan niyo yan in 2 minutes. Okay, tapos na? Okay, pass your paper forward. So, magkakaroon tayo ng evaluation. Okay, binugan yung ano yung dapat kasunod ng pattern na ito. Okay, group 1, pakisagot ang number 1. And group 2, 2. And group 3, ang number 3. And group 1 naman ulit is number 4. So, punta na kayo sa front. Okay, tapos na. Let us check. Go sa number 1. Okay, check. Number 2. Okay, very good. Apple. And number 3. Very good. Papaya. And number 4. Okay, very good. That is kiwi. So, magkakaroon tayo ng assignment. Ang ating assignment is draw at least 5 arrangements you will see inside your house. So, example, the arrangement of your inside your house, the arrangement of the chairs, the plates, and everything that you will see na pattern. So, masasabi ba natin ang pattern na isang halimbawa plane? Okay. Ang plane na yon ay matatawag natin na pattern, pero kailangan ang pattern na sinasabi ay meron siyang arrangement repeatedly. So, kung single lang siya, so hindi natin matatawag na kung pattern talaga siya. So, naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pattern. So, any question? Okay, no more? Okay, let us start.